Panoorin po natin itong public apology ng isang guro. Siya po ay DDS. Guro na DDS. Nag-public apology po kay Attorney Claire dahil nag-viral po yung kanyang post na nagpapakita ng pagbabanta po kay Attorney Claire Castro. Panoorin po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Magandang umaga po sa ating lahat. So, andito po ako ngayon, si Janet Enriquez. Gusto ko lang po sanang manghingi ng paumanhin po sa inyong lahat sa pinopost ko po na na nag-viral po sa yung post ni Lovely Granada po. Gusto ko lang po manghingi ng paumanhin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa ko. Wala po akong ibig na ipahiwatig na mambabaril po ako. Yung nag-reply lang po ako sa yung kaibigan ko na sino yun? Si Len po. Kaya po nanghihingi po ako ng paumanhin po sa inyo po. From the bottom of my heart po, sorry po talaga sa nagawa ko. At saka yung yung wag naman po sanang ibabash yung mga anak ko kasi ang dami po kasi nagme-message sa akin at sa mga anak ko na nang babash po sila. Sana po ay stop na natin po itong inaamin ko po na may kasalanan po ako. Sorry po talaga sa inyong lahat. At saka manghingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana po ay mapatawad nyo po ako at stop na natin to ang pambabash po, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko po na mini-message po nila na DDS shit, DDS supporter ka, putang ina mo, mga ganyan-ganyan po. Sana po ay matapos na po itong lahat-lahat po. Please po, makikiusap po ako sa inyo na please refrain po of sharing that post po. Alam ko po na ang pagkakamali ko po. Sana po ay hindi na po nila i-share po kasi po super affected na po ako, pati yung mga pamilya ko. Hindi na po ako nakakatulog at nakakain po. Ang grabe po talaga ang affect ng mental health ko po. Sana po ay mapatawad niyo po ako. Maraming salamat po. Ito po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Kayo bang mga DDS kayo ay wala ng kadala-dala at hindi ba kayo marunong mahiya? Hindi ba kayo marunong kumilala ng tama at mali? Unang-una, ma'am, ikaw po ay teacher. Umpisa pa lang, alam mo kung ano ang tama at mali sa ipopost mo. Pangalawa, ikaw ay hindi dapat nagpapakita ng pagka-immature or mga behavior na mali, unnecessary at unbecoming na behavior ng isang guro na alam mong pwedeng makita ng mga estudyante mo at ng mga magulang nila. Hindi ba napaka-obvious naman na dapat understood mo na yon or dapat alam mo na yon bilang ikaw ay guro? Ang mga guro po ay expected na matalino, may common sense, at bright mga kababayan. Hindi ko po ina-underestimate si ma'am, no? Hindi ko ina-underestimate yung kanyang ability to teach or yung kanyang talino. Pero kaya nga sabi ko, expected na matatalino kayo. Pero kung hindi nyo yung gagamitin, baka mapagkamalan na kayo ay hindi matalino. Kasi sa nangyari dito kay ma'am, obviously, hindi niya ginamit ang kanyang talino at pinairal niya ang kanyang emosyon. Parang yung idol nila, pinairal ang emosyon, nagmura na nagmura. Nagbanta na nagbanta. Ayan, na-adapt nila. Kapag mataas ang emosyon mo, mababa ang IQ mo. Mababa ang intelligence mo. Pero kapag teacher ka, expected ka na marunong kang mag-control at dapat mas mangingibabaw yung talino mo. Kasi kung hindi ganyan, para po sa akin, paano na ang magiging performance mo as teacher? Or paano na ang magiging pagtuturo mo? May kalidad pa ba ito? So, di ba nakakahiya yan nangyari sa iyo? Dahil nakikita ngayon ng mga estudyante mo at ng mga magulang nila yung public apology mo. Walang masama sa public apology. Yan ang tamang gawin. Pero, obviously, dapat umpisa pa lang, alam mo na kung ano magiging consequence nung post mo. Pero, hindi ko alam kung hindi mo ginamit ang talino mo, ipinost mo pa rin. Ang dami nang gumawa ng ganyan na later on nag-apologize. Yung i-share ko nga po sa inyo mga kababayan, yung isang lalaking guro na ginamit pa ang kanyang mga estudyante para insultuhin si PBBM sa kanyang content, later on, nag-apologize. Ang dami, bago yon, meron pang iba.
Yung dating polis na nagbanta kay PBBM, natanggal sa serbisyo. Dahil hindi ginamit ang kokote, hindi ginamit ang utak. Post ng post, ayun, natanggal, nag-viral yung post niya. Bago yun, marami pa. Marami na pong nag-post na later on, pinagsisihan nila yung post nila at nag-public apology. Bakit hindi pa natuto? Itong ibang DDS na ito. Sa case po ni ma'am, isa pa siyang teacher. Bakit hindi natuto? It's wise to learn from your mistake, pero it's wiser to learn from others' mistake. Nagkamali na yung iba. Nakita na natin kung ano nangyari sa iba. Ginawa mo pa din? Para sa akin, pagiging hindi matalino yan. Binababa nyo ang tingin ng mga tao sa inyo. Nawawala ng respeto ang mga Pilipino sa inyo. Pinatunayan nyo lang na totoo yung sinabi ni Attorney Claire Castro na may mga teacher na bad influence sa kanilang mga estudyante. Or yung, not literally yung sinabi ha, parang sa pagkakaunawa ko, sinabi ni Attorney Claire Castro na may ibang teacher na nagtuturo sa ibang estudyante o nagiging ehemplo ng ibang estudyante para maging walang modo. So, nagalit kayo mga DDS sa teacher kayo. Anong ginawa nyo? Nag-commit kayo na ang ikakapahamak nyo or ikakapahiya ninyo. So, napatunayan nyo lang na totoo yung sinabi ni Attorney Claire Castro. Pinatunayan nyo lang. Pinatunayan nyo lang na totoo yung ikinagagalit nyo na sinabi ni Attorney Claire Castro. Hindi po ba mga kababayan? So, ayan po ang nangyayari kapag ginagaya nyo yung idol nyo na masyadong emosyonal. Hindi makontrol ang galit. May problema sa anger management. Tapos, magpapopost ng kung ano-ano, magsisisigaw at magbibitaw ng mga salitang may pagbabanta. Ayan, nasampahan ng kaso sa impeachment court. Anong ginawa nyo? Kayo mga DDS kayo, ginaya nyo. Literal na ginagaya nyo yung mga idol nyo. Anong nangyari ngayon? Napahamak kayo. Napahiya kayo. Tapos, yung video mo, ma'am, ay dinownload na ng maraming netizen at magsisirculate na yan forever. Baka makita yan ng mga magulang na tinuturuan mo or kapag nagdalagat binata na yung mga tinuturuan mo, makikita nila yan na ikaw yung dati nilang teacher. Diba nakakahiya? Nakatatak na yan forever dyan. Magre-recirculate yan. Pambihira. Teacher kayo, pero parang hindi nyo naman ginagamit ang common sense eh. Hindi ko po minamaliit, no? Hindi ko po sinasabihan na sila ay hindi matalino, pero sa ginawa nila kasi parang pinakita nila na hindi sila matalino. Hindi ko po sila minamaliit, no? Pero kasi sa ginawa nila, anong nagiging tingin ng tao sa kanila? Napaka-noble pa naman ng profesyon ng isang teacher, ng isang guro. Pero kayo mismo, mga guro, mga teacher, ang sumisira sa imahe nyo. Tapos pag na-call out kayo ni Attorney Claire, nagagalit kayo, hindi naman kayo yung tinutukoy. Ang sabi ng Attorney Claire, yung ibang teacher. So bakit kayo nag-react? Nagbabanta pa kayo. Hindi po ba mga kababayan, yan ang napapala nyo. Masyado kayong emosyonal, masyado kayong humaling na humaling. Yung love and loyalty nyo sa isang political dynasty ang nagpahamak sa inyo. Kayo mga guro, government officials kayo, dapat kayo ay hindi nakikisali sa politika. Kung meron man kayong political opinion, dapat maggawa kayo ng isang sabihin na nating anonymous, no? Na account. Doon nyo ibuhos lahat. Doon nyo ibuhos lahat yung hindi kitang identity nyo. Kasi hindi naman maiiwasan na kahit teacher ka, or public official ka, or government official ka, meron kang political opinion. Naintindihan namin yun. Pero, kung ikaw ay gagawin mo yan habang lantad na lantad yung identity mo at pinapakita mo yung profession mo bilang guro, abay, good luck. Tapos okay lang sana kung tama yung pinapakita mo, maayos, no? Kaso mali yung ginawa mo, nagbanta ka, nag-uniform ka pa ng police. Ewan ko kung edited yun or AI. Ang alam ko, bawal gumamit ng ganyang uniform ng police kahit pa AI yan, bawal yan. Yun po yung pagkakaalam ko. Tapos may hawak na barel at tinakloban ng laugh emoji, tapos may mga ay nako, para talagang hindi po ginamit po ang dapat gamitin, ang talino at ang common sense. Hindi ko po sinasabing BO sila, no. Siguro nakalimutan lang nilang gamitin ang kanilang talino kasi naging emotional sila.
Yan po ang napapala kapag hindi mo na pinakikinggang mabuti ang mga sinasabi at hindi po iniintindi, no? Pero again, hindi ko po sinasabing hindi sila matalino. Yung katotohanan na naging guru sila, matalino po sila. Pero sana gamitin nyo para hindi po bumaba ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan at para hindi kayo maging bad role model sa kanila. Yun lamang mga kababayan. Salamat po sa panonood.